Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning, church! Good morning po sa lahat po na nakakasubaybay po sa atin mula po sa Facebook Live and also dyan sa ating Google Meet. Good morning and happy Monday sa inyo pong lahat mga kapatid. And welcome po dito po sa ating programang Our Family Time with God. Ito po yung ating Church Daily Devotion. Mga kapatid, again, ako po'y nagagalak na kayo po ay aking makita ngayong umaga pong ito. At muli tayo po na naman ay makaka-receive ng pagpapala mula po sa salita po ng Diyos. Good morning po, Sir RG at sa mga kasamahan ko pong full-time staff na nandito. Good morning sa mga technical team po natin dito, Sir Relan, Sir John Kilaiko, and also Sir Romir. Good morning po sa inyo pong lahat na nandyan. And also sa ating mahal na pastor, good morning po sir, at sa mga mission churches and mission pastors po natin, good morning po sa inyo pong lahat. Alright, at bago po muna yan, ay tayo po muna ay saglit na manalangin bago tayo makapagsimula ng ating programa. Let us all pray. Dakila namin Diyos, Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat Panginoon sa kalakasan, sa buhay na ipinagkalob niyo po sa amin. Salamat o Diyos, at muli kami po ay makakatanggap ng pagpapala mula po sa inyo pong salita. Salamat Panginoon sa pribilehyo na muli kami po ay makakapagbasa ng inyo pong salita ngayong araw po na ito. At dalayan ko po o Diyos, lahat po na mapag-uusapan ay patuloy na tumalima sa aming puso't isipan, Panginoon. Salamat sa presensya po ng bawat isa. Patuloy po siyang maitaas sa titirang oras. In Jesus' name, Amen. Amen. Alright, Sir RG, baka gusto mo munang bumati sa mga live viewers natin dyan. Amen. Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat, church. Sa mga kasamahan po natin dyan sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. As of now, we have a total of 55 viewers po. Salamat po sa patuloy niyo po pagsubaybay. Just keep on sharing the link. At pakipasa po ito sa mga GC po natin. At bagi sa mga personal niyo po dinidisciple. At ganoon din po, isa pong mapagpalang umaga po sa, of course, sa ating mahal na pastor. Yes, Amen, sir. Pastor Hilo Rena. Good morning po, sir. At ganoon din po, isa pong mapagpalang umaga sa ating mga kasamang full-time staff. Yan, nandiyan na po sila. Good morning po sa inyong lahat. At enjoy lang po natin ang programang sariling atin. Yun, amen. Tama. At ganoon din po ay aking po binabati ang lahat po ng Pasay West family. Yun! Good morning po sa inyong lahat. At ganoon din po sa aking pinakamamahal na asawa. Yun. Good morning sa iyo, mahal. Good morning po, Sir Conrad. Amen. Maraming salamat, Sir RG. Good morning din sa aking area, Central East family, at sa aking mahal na asawa. Hello sa iyo dyan. Good morning. Alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayo mapag-usapan ngayong umaga pong ito. Pero bago muna yan, batiin muna natin mga nandyan sa Google Meet. Sir Dennis, ayan, Sir Dennis, good morning, sir. Ayan, good morning. And also kay Ma'am Joy. Ayan, hello po, Ma'am Joy. Good morning. And also kay Doc Eugene Mendoza at kay Sir Dominic. Good morning po sa inyo po dyan. And happy Monday to you as well. Sa mga nandyan din, sa Facebook, ayan, good morning po. At may mga ilan-ilan po tayo mga kasamahan po dyan sa Facebook Live. Sila Ma'am Edina, sila Ma'am Julie Castañares, Ma'am Lydia Fusin, Linda Quiñones, Ma'am Mary Gonzaga, Mitch Aler, and also si Ma'am Josephine Negado. Good morning po. Leilani Diente, ayan. At also si Cecil Cantuba, ayan, good morning din po. And also kay Sir Joel Gozum, Ma'am Aba Escalada, Ma'am Bel Rabino, good morning po. And also kay Eileen Abareta, ayan, ano pala to, ka-area ko pala to. Sila Ma'am Chona Valenzuela, Ma'am Julie, ayan, Ma'am Julie, good morning. And also kay Rosel Sobremonte, ayan, good morning po. At sa mga ilan-ilan na hindi ko na po nabanggit, good morning po sa inyo pong lahat. Si Ma'am Ging, nakita ko po si Ma'am Ging, nanonood po sa atin sa Facebook Live. Alright, sige po. At palagyan po natin ginagawa po dito, tayo po ay nagbabasa po ng Biblia. Let's turn our Bibles in Proverbs chapter 15. Alright, pambihira. January 15 na, no? Kalahati na. Konti na lang. Ilang buwan na lang. Pasko na naman, mga kapatid, no? Kaya, let's all enjoy. Alright, sige po. Proverbs chapter 15, I'll read in verse number 1. Sundan nyo na lamang po in verse number 2. Proverbs chapter 15 in verse number 1, the Bible says here, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger.
The tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools poureth out foolishness. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. A fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. The lips of the wise disperse knowledge, but the heart of the foolish doeth not so. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. The way of the wicked is an abomination unto the Lord, but he loveth him that followeth after righteousness. Correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. Hell and destruction are before the Lord, how much more than the hearts of the children of men. A scorner loveth not one that reproveth him, neither will he go unto the wise. A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. The heart of him that hath understanding seeketh knowledge, but the mouth of fools feedeth on All the foolishness. days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart hath a continual feast. Better is little with the fear of the Lord than great revenue, great treasure and trouble Better is a therewith. dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith. A wrathful man stirreth at strife, but he that is slow to anger appeaseth strife. The way of the slothful man is as an hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain. A wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother. Folly is joy to him that is destitute of wisdom, but a man of understanding walketh uprightly. Without counsel, purposes are disappointed, but in the multitude of counselors they are established. A man hath joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good is it? The way of life is about to the wise, that he may depart from hell beneath. The Lord will destroy the house of the proud, but he will establish the border of the widow. The thoughts of the wicked are an abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant He that words. is greedy of gain troubleth his own house, but he that is hated gifts shall live. The heart of the righteous is studied to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil The Lord things. is far from the wicked, but he heareth the prayer of the righteous. The light of the eyes rejoiceth the heart, and a good report maketh the bones He fast. that heareth the reproof of life abideth among the wise. He that Refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof Verse number getteth 33, ready, understanding. read. The fear of the Lord Fear is of the the Lord is instruction of wisdom, and before honor is humility. Alright, so pagpalain po ng Diyos ang mga talatang ito sa ating puso at isipan, and I do believe that this will help us again to grow more sa ating Kristiyanong buhay. And again, get ready mga kapatid sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Tune in your mind and your heart sa pakikinig, mga kapatid, dito po sa tatalakayin po natin. No? Again, it's a great blessing and a great privilege po muli na makapagbahagi ng inyo pong salita ngayong umaga pong ito. Let's go back to Proverbs chapter 15 in verse number 1. Right? This is a great passage, mga kapatid, and a great reminder again to all of us. The Bible says there, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. All right? Again, this is a good proverb, mga kapatid, or one of the best proverbs, mga kapatid, for us in our everyday lives. Again, a great reminder, mga kapatid, pagdating po sa larangan po ng komunikasyon. Alright? In terms of communication, mga kapatid, napakagandang ma-remind po tayo sa mga bagay-bagay po na ito. Kasi having a good communication is very important.
Lagi niyo pong tatandaan po yan. Having a good communication ay napaka-importante po niyan. Ang sinasabi po ng Biblia po dyan is a soft answer. The soft there means, it means tender. Alright? Tender po. Kung paano po ginamit po yung soft po dyan. It means tender, mga kapatid. At pag sinabi nating tender, it shows care. Ibig sabihin, may pagmamahal. Alright? Ganun po ginamit yung soft po dyan. Meron pong pagmamahal, meron pong pag-aalala. Alright? Yan po yung sinasabi po ng Biblia. Or, pag yung pinag-aralan ko po ito mga kapatid, may nag-caught na attention sa akin dito is yung easily chewed. Akalain niyo po yun? Yung soft po dito, yung tender, pag pinag-aralan niyo po yun, may kita niyo po doon yung easily chewed. Yung madaling nguyain, kapatid. Alright? Yung madaling nguyain, yan yung tender. Alright? And sensitive to insult. Alright? Yan po yan. Yan po yung ibig sabihin po ng tender. Ganyan kabigat yung sinasabi ng Biblia na a soft answer. Alright? Soft answer. At binanggit ng Biblia dyan is, ano sabi ng Biblia? Pag nagkaroon tayo ng soft answer, the Bible says here what? It will, nawala na. It will turn away wrath. The word turneth dyan, it means reverse. So ibig sabihin mga kapatid, if we have a soft answer, it will reverse what? The wrath. Anong kabaliktaran ng wrath, mga kapatid? Love. Di ba? Kasi ang wrath din, it means anger. So ganun po ang mangyayari po dyan, mga kapatid. No? So, a soft answer turneth away wrath. It will reverse the wrath, mga kapatid. Yan po yung nire-remind po sa atin ngayong umaga pong ito. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, having a good communication is very important, mga kapatid, no? Kaya nga mapapansin niyo po diyan, if you will notice there in the passage, no, na binanggit diyan, it will turn away wrath. So it means someone is not having a good day. Tama po ba, mga kapatid? Doon sa talata po na yan, sinasabi ng Biblia, a soft answer turneth away wrath. Doon muna tayo. So dyan sa talata na yan, merong isang tao na alin? Hindi magandang araw. Merong isang tao na alin? Hindi maganda ang spirit. Why? Because there is wrath. There is anger. Pero sabi ng Bible po dyan, nire-remind po tayo that we need to have a soft answer to those kind of person. Dapat magkakaroon tayo, yun yung reminder sa atin ng proverb po na ito, mga kapatid, na magkaroon tayo ng maayos or a soft answer doon sa ano na yun, sa taong yun. So yung alin, yung sinasabi ng Biblia dyan na wrath. Alright? Yung tao na hindi maayos yung spirit, yung tao na hindi maayos yung araw, ngayong araw na ito, because might be mamaya may makasalubong ka hindi maayos ang spirit. Might be mamaya may makakasalamuha ka na hindi maayos ang kanyang pag-uugali. Might be mamaya makakasalamuha ka ng taong na nagkakaroon ng hindi maayos na araw. Alright, so anong reminder ng Biblia? A soft answer turneth away wrath, mga kapatid. Yan ang sinasabi po ng Bible. Yan ang nire-remind sa atin ng Biblia. At ano pang sinasabi ng Biblia dyan? But grievous words will what? Stir up anger. Grievous there, it means painful. Kalain niyo po yun? Painful words will what? Stir up. Will rise up. Yung alin? Yung anger. Will increase the anger. Kaya nga, ang nire-remind po sa atin ng Biblia is what? We need to be reminded about having a soft answer in those kind of people, mga kapatid, which is yung nagkakaroon ng bad day, yung hindi maayos yung spirit nila for this day, mga kapatid. We need to have a soft answer. You know what, mga kapatid? It takes a good spirit. It takes a good spirit to have a soft answer. Gusto ko lang i-remind po sa inyo yan, mga kapatid. It takes a good
spirit, mga kapatid, para ma-demonstrate mo yung soft answer na yan. You cannot demonstrate that soft answer kapag wala kang maayos na spirit. That is why we have this Word of God right now. That is why we have our family time with God to set our spirit, mga kapatid, saan? Sa araw po na ito. Para alin? Pag may nakasalamuha kang hindi maayos ang spirit, soft answer. Soft answer, mga kapatid. Yan dapat ang papasok sa atin. Alin nga ulit yung soft, mga kapatid? Ano yung sinasabi? Ang dinescribe yung soft? Tender. We need to show care. Kaya nga sa isang mag-asawa, mga kapatid di ba? Sa mag-asawa, pag nagbabalik-taktakan na, mga kapatid, mahirap pag nagsalubungan Mahirap pag sinabayan mo yung init ng ulo ng asawa mo. Anong mangyayari? Kaya nga totoo yung sinasabi ng Biblia, grievous words ang lalabas. Painful words ang lalabas. Pero ang sabi ng Biblia, we need to have a soft answer. Kinakailangan yung soft answer, it will show care. Doon sa alin? Doon sa tao na alin? Na hindi maayos yung spirit. Wait lang po. Excuse me. Kaya nga sabi ko, it takes a good spirit to demonstrate this soft answer. Parang mga kapatid? Parang unan. No? Parang unan. Kahit anong gawin mo sa unan, kahit anong gawin mo, kahit balya-balyahin mo yung unan, walang pakiramdam Ang lambot pa rin. Di ba? Kahit anong gawin mo, kahit anong pukpuk mo, walang balik Di ba? Hindi kahit saksak-sakay mo pa yung unan na yun, kahit suntok-suntok mo yung unan na yun, walang pakiramdam, walang balik, mga kapatid. Ganun yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid, yung soft answer. No, yung ganung klase, kahit anong gawin natin, malambot pa rin yung unan. Hindi nagbabago yung unan. Kaya nga, yan yung dapat mangyari po sa atin, na kahit anong persecution, kahit affliction ang nangyayari po sa atin, we still need to have a soft answer, mga kapatid. That is why we should be a peacemaker instead of a peace breaker. Ulitin ko po, mga kapatid. We should be a peacemaker, not a peace breaker. Dapat tayo pong nakapakinig ngayon ng ganitong klaseng devotion, mga kapatid. Tayo yung magpo-promote ng peace. Tayong merong Kristo Jesus sa ating buhay. Tayong nakakakilala sa Diyos na Prince of Peace, mga kapatid. We should be what? The peacemaker rather than the peace breaker. Di ba? Paano tayo magiging peacemaker, mga kapatid? Kinakailangan natin magkaroon ng soft answer. Mahirap, kapatid, no? Parang ang hirap pag sir, ang dali lang naman yan. Ay, parang ang dali mo naman sabihin na magkaroon ka ng soft answer. Grabe na nga yung pananalita niya. Soft answer pa rin. That's the Bible, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Yan ang sabi ng Biblia. Amen. Yan ang sabi ng Biblia. Kinakailangan mo magkaroon ng soft answer. Doon sa mga tao, sabi ko nga sa iyo, which is nagkakaroon ng hindi maayos na araw. Doon sa hindi maayos na spirit ngayong araw na ito, anong gagawin mo para maging pagpapala ka? You need to have a soft answer. Kesa naman, sasabayan mo ng grievous words, painful words. Anong sabi ng Biblia? They will just stir up their anger. May stir up mo lang yung nila Mai-stir up mo lang, mas lalo mo lang i-increase yung galit nila. Pag sinabayan natin yung hindi maayos na spirit po nila. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, a soft answer will what? Reverse. Turn away their what? Anger. Mahirap, mga kapatid. Pero yan ang pinasinasabi ng Biblia. Sabi ko nga, mga kapatid, might be, mamaya may makakasalamuha kang hindi maayos ang spirit. Ngayon, anong gagawin mo? You need to have a soft answer for them. Kinakailangan mo, meron talagang ganyan Sa araw na ito, mga kapatid, merong mga tao na hindi maayos ang spirit na makakasalubong ka. Pero sabi ko nga, instead of a peace breaker, we need to be a peacemaker. Sa atin nagmumula yung peace, mga kapatid. Sa atin nakikita yung peace.
doon sa lalong-lalo na pagdating sa tahanan. I-apply natin sa loob ng tahanan natin, mga kapatid. Bilang isang tatay, are we really, sabi ko nga, pagdating sa peace, sa usapang peace, pagdating sa usapan ng Biblia, pagdating sa komunikasyon, mga kapatid, sa loob ng tahanan, sabi ko dapat namumutawi yung sinasabi nating peace. Wala yung pag kayo nag-aaway bilang mag-asawa, nagbabalitaktakan, mga kapatid, I'm telling you, a soft answer will turn away wrath, mga kapatid. It will turn it away wrath. Marami pong makapag-testify niyan, mga kapatid, na sinabi at ginawa nila itong mga bagay-bagay na ito. Kasi hindi naman nagsisinungaling ang Biblia eh. Hindi nagsisinungaling ang Biblia. Pag sinabi ng Biblia, it will turn away their wrath. It will turn away their anger. It will turn away their anger. As long as, mga kapatid, you'll have a soft answer for them. Di ba? Yes, parang ang dali mo lang sabihin, Sir Conrad, kasi wala ka dun sa sitwasyon eh. Mga kapatid, wala naman sinasabi sa Biblia na porkit wala ako sa sitwasyon. Yan ang dapat nating gawin. Yan ang dapat nating isapamuhay. Yan ang dapat natin i-apply sa loob ng tahanan. Wala sa mahirap at wala sa madaling gawin po yun. Kinakailangan nating gawin yung bagay na yun para hindi alin, para hindi mag-increase, para hindi ma-stir up yung anger. Pero alam niyo po ba, nakakalungkot, mga kapatid, sa loob ng tahanan, imbis na magkaroon ng soft answer, anong pinapalit ng diablo sa soft answer? Silence. Mananahimik na lang ako? Ayoko na lang? Hindi ko na lang siya kikibuin hanggang sa lumipas. Di ba? Nakikita niyo po ba yon? Yan ang ano eh. Wala na soft answer. Wala na. Ganyan, tatahimik na lang. Hindi na susolusyonan yung problema, mga kapatid. Kaya nga, ang pinakamaganda po dyan is ma-demonstrate natin yung soft answer po na yan. Alright? Pero sabi ko nga, paano ma-demonstrate yung soft answer? You need to have a right spirit. Kinakailangan mo magkaroon ng maayos na spirit para ma-demonstrate mo yung soft answer na yun, yung tender, yung nag-show ka ng care doon sa kausap mo. Despite na hindi maayos yung kanyang pananalita sa'yo, you need to show care. Kahit hindi maayos yung pakikitungo niya sa'yo, you need to show care para sa kanya. Tender. Soft answer pa rin, kapatid. Yan ang tinuturo po ng Biblia, no? Alam niyo po ba, mga kapatid, peace is a luxury money can't buy. Ulitin ko po, mga kapatid, yung peace, yung sinasabi natin, yung peace, kapayapaan, mga kapatid, is a luxury that money can't buy. Hindi mabibili yan, kapatid. No? Hindi mabibili yan ng kahit ano paman. Hindi mapapalitan ng pera yung peace. Di ba? Although marami ka, napaka-ano mo nga, maganda nga yung iyong tahanan, pero pagkaguluhan lagi sa loob ng tahanan, pag hindi maayos yung komunikasyon sa loob ng tahanan, parang walang ano parang walang kabuluhan yung pera. Di ba? Parang yan yung lagi naririnig yung ilustrasyon ng ating mahal na pastor. Mga kapatid, kahit gaano pa katindi yung pera mo, pero pag mag-aaway kayo ng asawa mo, parang wala ring kwenta. Di ba? Narinig niyo po ba sa ating mahal na pastor? Kahit ang dami mong pera, pero pag mag-asawa, pag magkaaway, pag hindi kayo nagkakaunawaan ng iyong asawa, parang walang kwenta ang pera. Di ba? Walang saysay ang pera, kapatid. Kaya nga, the peace, yung peace, mga kapatid, is a luxury na hindi mabibili ng pera. Yan ang lagi niyo pong tatandaan. Kaya nga, as we believers of Christ, we need to be a peacemaker, not a peace breaker. We need to be a peacemaker, mga kapatid. Saan? Sa loob ng tahanan po natin. No? Kaya nga, we need to be mindful doon sa mga pananalita po natin. No? Minsan nga, sabi ko nga, baka yung pananalita natin ay nag-i-stir up na ng anger sa loob ng tahanan, which is sa pananaw mo parang okay. Which is sa pananaw mo parang, inaano ko lang naman sinasabi ko lang naman nararapat Kaya we need to be mindful, mga kapatid, pagdating po yung komunikasyon natin sa loob ng tahanan.
In times of affliction, in times of mga hindi maayos na pagkakaunawaan, again, we Christians should be a peacemaker. Yan po ang lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid. Lalong-lalo na tayo sa loob ng tahanan, tayong mga leader ng tahanan, we should promote peace lagi. Tayo, no? Tayong mga nagli-lead sa tahanan, we should always promote peace sa loob ng tahanan po natin. Hindi tayo nagkukos ng grievous words, hindi tayo nakakapag-cause ng painful words sa mga mga kapwa nating kasambahay po natin. Instead, sabi ko nga, mas maganda na mag-promote tayo ng peace sa loob ng tahanan. Nakukuha niyo po ba yun, mga kapatid? Tayo, mamaya, sabi ko nga, may makakasalamuha ka. May makakasalamuha ka. Again, pag hindi maayos yung spirit, ang kinakailangan mo is you need to have a soft answer for them. Huwag mong sasabayan, kapatid. Huwag mong sasabayan. Again, pag sinabayan mo yan, the Bible says there, it will just stir up their anger. At pag na-stir up yung anger, ikaw na din. I'm telling you. Iba na rin. Grievous words na rin ang lalabas sa'yo. Kaya napagandang reminder ito para po sa atin, no? It is one of the great passages, mga kapatid, one of the great proverbs na magre-remind po sa atin kung ano po dapat yung dapat nating gawin sa araw po na ito. Alin po yun? We need to have a soft answer. Why? Because it will turn away wrath, mga kapatid. No? I hope, mga kapatid, with this simple message, mga kapatid, ay nagkaroon tayo ng pang-unawa or na-remind po tayo. Minsan kasi akala natin, minsan akala natin, mga kapatid, na yung communication natin sa isa't isa, hindi natin namamalayan na nakakasakit na rin pala tayo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, again, a soft answer, it will turn away wrath. Might be mamaya, hindi maayos yung katabi mo, mamaya, ikaw na nandyan sa work, ay hindi rin maayos yung boss mo, bubulyawan ka na naman ng boss mo, di ba? Alright, soft answer. Ipakita natin, mga kapatid, na meron tayong Kristo. Di ba sabi ko, as a Christian, what? Sa pagiging Kristiyano, instead of being a peacebreaker, we should be a peacemaker. Bakit? Kasi nasa atin yung Prince of Peace Di ba? Nasa atin si Kristo Jesus Nasa sa atin yun, mga kapatid. Kaya kinakailangan natin mag-demonstrate ng peace, mga kapatid. Alright? So I hope maliwanag po itong pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. Again, you need to have a soft answer. In every situation, in any situation, mga kapatid, hindi man madali, pero kinakailangan mong i-remind ang iyong sarili, kinakailangan ko itong pakitunguhan ng maayos. Kahit hindi maayos, kapatid, I'm telling you, parang yung unan nga Kahit palu-paluin mo yung unan, hindi wala. Soft pa rin. Di ba? Kahit pa anong gawin mo, kahit yung tug-untog mo pa yung ulo mo dun sa unan, hindi gaganti yan. Soft pa rin siya. Di ba? Yun, iba yun. Lalayo ka dun pag may laway. Di ba? Di ba kahit yung unan, di ba? Yun yung pinamagandang ilustrasyon dyan, mga kapatid. Yung unan, kahit pukpukin mong ganon, soft pa rin. Yun yung sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, na a soft answer, it will turn away wrath. Alright? So I hope maliwanag po ito, mga... Sir RG, baka may gusto kang paidagdag dito sa tinatalakay natin. Maraming salamat po, Sir Conrad. Totoo po yun, napakahalaga po ng communication. Yeah. Communication is very important in a relationship, mga kapatid. Yan man ay sabi nga ni Sir Conrad, nakita ko yung sabi ni Sir Conrad yung pagdating na sa mag-asawa. Dami tumataas sa kamay doon sa Sir. Nakita ko tumataas si Sir Ivan. Si Sir Ivan. Oh, pati si Ma'am Joy. Si Ma'am Joy, pati si Sir Dennis. Tumataas sila ng kamay. At ako, Sir, tumataas sila ng kamay. Spiritual hands. Yeah. And then, totoo po yan, mga kapatid. Napakahalaga po ng maayos po na komunikasyon at talagang habang nakikinig ako kay Sir Conrad kanina, talagang totoo yun
hindi araw-araw ang taong makakasalamuhan natin ay maayos ang espiritu. Yes. Di ba? Ang asawa mo, hindi araw-araw maayos ang espiritu. Di ba? At maging ang katrabaho mo, Yun. hindi maayos lagi ang espiritu niyan. Si manager, mas madalas na hindi maayos ang espiritu niya. Okay, marami tayong nakakasalamuhan na hindi maayos ang espiritu. Pero sabi ni Sir Conrad, pwedeng ma-convert. Turn. Ma-convert, ma-turn mga kapatid sa maayos sa espiritu. At nakadepende sa iyo na nagre-response. Yes. Napakahalaga niyan mga kapatid. Kaya kasi kung may sinabing hindi maganda, tapos babalikan mo, tandaan nyo, laging mas malala ang ganti. Yeah. Naka nyo? Ibig sabihin, kung mas malala talaga palagi mga kapatid, yung ganti, ay pag walang nagbigay sa inyo, walang nagpakumbaba, ay siguradong gera talaga to, sir. Yeah, totoo yan. At sa gera, talagang maraming napipinsala, sir, eh. Yan ang totoo niyan, eh. Buong pamilya. Di ba? Ayan ang totoo niyan, eh. Pero kung merong kagad na nasumpungan, merong nag-apply ng soft answer, Yeah. yung sabi ni Sir Conrad na merong pagmamahal, yung Amen. tender, loving care na panalita, mga kapatid, it can turn away wrath talaga, mga kapatid. Yan ang totoo niyan. Sa akin personally, sa asawa ko kay Ma'am Maisel, ako nagpapasalamat si Ma'am Maisel na pang-asawa ko, eh. Talaga namang mga kapatid, Hindi ko alam eh. kung may anger na ba yun? Pag nag-ano siguro. Hindi ko ma-imagine Amen, paano kayo sir. nagtatalo, eh. Amen, sir. Yan ang problema, sir. Hindi kami nagtatalo, sir, talaga, eh. Ako lang nagagalit siya. Parang Hindi, totoo po. ma-imagine. Sir Archie! Hindi ko ma-imagine, sir. Hindi ko ma-imagine. Andiyan ba asawa ko? Asan yung asawa ko? At totoo po yan, mga kapatid. Nagpapasalamat ako. At walang bungangaan. Yan ang mahalaga, mga kapatid. At pag may pagkakataon, alam niyang hindi na ako natutuwa, mga kapatid, Soft ay answer. talagang so far pa naman, sir, hindi naman sumasagot, sir, eh. Soft answer. Yeah, soft answer. Kaya talagang malaking tulong yung mga kapatid. Ito, totoo yan. Proven and tested yan. Sa akin personally, meron akong asawa, may pagkakataon ako na gusto ko siyang i-correct in a way na gusto kong maramdaman niya na mayroon siyang mali. Pero yung response sa akin, napakaayos, sir. Kaya nagtatapos lagi sa maayos. Pero kung magre-response sa akin ng hindi maayos, ay talaga namang gera yan to the max. Pero lagi nagtatapos sa maganda, mga kapatid. Yan ang totoo niya. Kaya mga kapatid, ito ay proven and tested ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam natin yung panahon na nagkaroon tayo ng soft answer, meron naging magandang resulta. Maging sa pag-area mo, yung panahon na nagagalit na yung tao sa iyo, pero meron ka pa rin soft answer, nadala mo pa rin sa church. By the grace of God. At alam mo din naman, na-experience ka rin naman sa buhay mo na talagang nandun yung grievous words. Yeah. Na nag-stir up talaga ng anger. At hanggang ngayon, andyan pa rin ang resulta. O kaya mga kapatid, pag sinabi ng Bible, paniwalaan po natin. That's right. Amen. At kung sakaling nahihirapan kang magpabago sa salita ng Diyos, still, ipag-pray mo yan sa Panginoon. Yeah. Okay? Hindi mo pwede i-give up ang salita ng Diyos. Ang i-give up mo, yung pride na meron ka. Pride lang yan, mga kapatid. Amen. Kung ano, sinabi ng Bible, yan na yan. Kasi naman, yung pag sinabi na natin, depende yan, sir, kasi ganito. Pag nagsalita na tayo ng depende, delikado na yan. Nakanya po, ibig sabihin, you are justifying yourself. Yan na-justify mo na yung iyong sarili. That's right. Na alam That's mo right. naman na yan ang standard ng Bible. If that is the standard of the Bible, that is God's standard. And if that is God's standard, mga kapatid, all you need to do is to submit, mga kapatid. Be submissive to the Word of God. Diba? Kasi iba talaga siya. Kakaiba siya sa lahat ng taong nakasalamuha ko. Kaya ang hirap talagang mag-response ng tama sa kanya. Yeah. Mga kapatid, kahit anong sabihin mo, mas tama pa rin ang sinasabi ng Bible. Amen. Baka kaya kayo ganyan hanggang ngayon. Kasi hindi mo pa na-apply ito. I-apply mo. I-apply mo. Pag nakita niya yan, he will realize or she will realize, mga kapatid, yung totoo niyang kalagayan. Oy, teka lang. Sa kabila ng aking mga nasabi, Yun. ito pa rin ang response niya. Makikita niya ngayon ang pagkakamali niya.
Amen. Amen. Makikita niya na ako ang may pagkakamali. Kasi ang ganda pa rin ng response niya eh. Sa halip na yun, pag self-answer ang ginawa natin, yun ang marirealize ng tao. Teka lang, mali talaga eh. Yeah. Mapapaisip siya, pero pagka grievous words, mga kapatid, ay wala na. Yeah. Wala na mga kapatid, silipan na talaga kayo niyan. Wala na talaga, pataasan na kayo niyan at hindi nyo alam, napakatindi na ng gera. World War III na pala mga kapatid. At ang dami nang napinsala mga kapatid. Mahirap kung kailan may napinsala, saka mo naisip, uy, teka lang. Nasabi ko yun. Yeah. Nagawa. Tandaan nyo, hindi nagtatapos yan sa salita, sir. Yeah. Nag-uumpisa lang sa salita, pero hindi nagtatapos sa salita. Nakuha nyo po, yan ay magkakaroon ng gawa. Nakuha nyo po, magkakaroon yan ng gawa. At ang matindi nito mga kapatid, pag nagawa na ang lahat-lahat, nagkaroon na ng pinsala, sir. Napahamak na pati yung mga anak, nadamay na, maghiwalay na tayo! Di ba? Wala na yung mga anak. Ay talaga makikita mo, makakasalamuha ka sa area, wala nang magulang. That's right. Sigurado, isa sa malaking factor kung bakit naghiwa-hiwalay, yung hindi maayos sa communication. Yeah. Communication is very important, mga kapatid, in a relationship. Kaya mga kapatid, it's all about communication yung tinatalakay sa atin ni Sir Conrad at isang napakagandang paalala mga kapatid. Having a good communication mga kapatid is very important in a relationship. Ay mga kapatid, yan ang pagsumikapan natin. Hindi madali yan. Lalo na kung meron tayong nakasanayan. Yun. Hindi madali yan. Pag meron tayong nakasanayan na hindi maganda, nasanay tayo, namuhay tayo sa isang pamilya, nakita natin mga magulang natin, pag nag-usap sila ng tatay mo, nagpapakuha lang ng tubig, parang galit na, pakuha nga ng tubig dyan! Di ba, sir? Nasanay ka sa ganun. Yan ang ngayon nakalumulatan ay talagang hindi madali yan. Yeah. Tapos away ka agad, sa ganyan ka namulat, sa kapitbahay mo na lagi nag-aaway-away. Hindi madali. Pero ngayon may salita na tayo ng Diyos. Let's apply the Word of God. Amen. Let's apply the Word of God. Amen. Kaya nandiyan ang salita ng Diyos, mga kapatid, i-apply na lang natin at tingnan natin yung magandang resulta. Ang pinakamaganda yung nakikita na natin ang resulta ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya Sir Conrad, maraming salamat sa inyong itinuro. Amen. Ako po ay personally na na-bless sa inyo pong ibinahagi. Thank you, Sir Conrad. Amen, amen. Maganda yung sinasabi ni Sir RG kanina, yung nakasanayan na. No, gusto ko lang dugtungan po yun mga kapatid. Yung nakasanayan na natin pagdating sa komunikasyon sa loob ng tahanan. Pag nakasanayan nyo na talagang laging parang sigawan, sigawan lagi yan. Pero ito rin naman kapatid, pag nakasanayan nyo naman din na sa loob ng tahanan kapag hindi maayos, pag nagkakaroon na hindi nagkakaunawaan, tatahimik na lang, delikado rin po yun. Delikado po yun mga kapatid. Para sa, hindi lang yan sa mag-asawa, kahit sa magkaibigan, kahit sa magkapatiran mga kapatid. Pag hindi mo kinakausap yung kagalit mo or hindi magandang at pinabayaan mo lang, nanahimik ka lang, walang mangyayari. Matindi po, mas lalong matindi yun, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi na susolusyonan yung problema. That's right, sir. Tahimik Amen. lang yung isa't isa eh. Di ba? Hindi nakokorek, hindi naayos yung maling pag-uugali. Kaya nga sabi ko nga, ang makakapagsolusyon dyan, ano yung magta-turn away niyan, mga kapatid, is yung soft answer. Yun po talaga yun, mga kapatid. Yun yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga, magandang ma-demonstrate natin sa loob ng tahanan po yan. Hindi lang sa loob ng tahanan, dito rin tayo bilang magkakapatid dito, mga kapatid, as a full-time staff, kinakailangan natin magkaroon ng soft answers sa isa't isa. Amen. No? Malamang mga kapatid, hindi maayos yung pananalita niya. Alright, remind mo tong na to. Itong proverb na ito. Alright, soft answer. Hindi maayos tong spirit nito. Hindi ko kailangan sabayan. Kinakailangan kong bigyan ng soft answer ito. Para again, yung sabi ni Sir RJ kanina, it will turn away. Marirealize niya. Marireverse yung kanyang anger to what? Love. Yan ang sabi ng Biblia eh. It will reverse eh. Yun yung sabi ng Biblia. It will reverse the anger of that person. Bakit? Because you have a soft answer for them. Alright? So I hope mga kapatid, nagkakaunawaan po tayo dito sa ating devotion ngayong umaga. Kaya again, having a good communication is very important mga kapatid. Again, we need to be a peacemaker rather than peace breaker.
Alright? So I hope maliwanag po yun. Sige po, tawag po tayo na magbibigay ng reflection. Ngayong umaga pong ito, dito muna tayo sa Google Meet. Ayan, sige. Sigdan natin, Sir Ivan. Tasa kamay. Kanina parang gusto. Sir, ako may sasabihin talaga ako eh. Sige, sir. Good morning po, Sir Conrad. Good morning po, Sir RG. Good morning po sa ating lahat. Grabe, sir. Napakasarap ng inihanda niyo pong breakfast po sa atin mula po sa salita ng Diyos. Ako po ay totally na-bless po. Thank you very much, sir. Totoo po yung sinabi po ni Sir Conrad po na shinare niya po. Pagdating po sa verse 1, yung nag-catch po ng attention ko po sa sinabi po ni Sir Conrad, it takes a good spirit for us to have a soft answer. Yeah. Totoo po yun. Pag tayo po hindi rin po maayos ang spirito natin, ay talagang bahala na kung ano na po yung lalabas sa ating bibig. Napakaganda po na sinabi niyo po, sir. Kaya sa ating po, sa araw-araw po nating pamumuhay, lagi po nating isipin na bago tayo magsalita, isipin muna natin, nasa tamang spirito ba ako bago ko sabihin to. Kaya naalala ko rin po, sir, na sa pag-aasawa, sa buhay mag-asawa, hindi talaga may iwasan yung meron pag hindi pagkaunawaan. Pero salamat po sa salita ng Diyos na nagtuturo po sa atin that a soft answer turneth away wrath. May pagkakataon na mainit yung ulo ko, pero salamat na meron akong kalmadong asawa. May pagkakataon din na mainit ang ulo ng aking asawa, ako naman yung kalmado naman sa biyaya ng Panginoon. Man. Kaya na-realize ko po dito sa napag-aralan po natin that a soft answer strengthens relationship. Yes. That's right. Opo, pag ayos po yung ating spirit, siguradong magiging matibay po ang ating relationship. That's right. Sa ating kapatiran, hindi lang po sa mag-asawa, kundi sa kapatiran, sa pag-i-area po natin, tama po sinabi ni Sir RG, kasi marami po tayo nakakasalamuha na iba talaga yung spirito. Opo. Kaya kailangan din natin ng soft answer po sa kanila. Yeah. Para maging maayos din po ang ating relationship po sa kanila. Kaya talaga applicable po ito sa lahat, sir. Man. Kaya maraming salamat po sa mensahe po, sa devotion po na shinare niyo po sa amin. And yun lamang po, sir. Maraming salamat po. Amen, amen. Maraming salamat, Sir Ivan. Totoo yun. Soft answer will strengthen your relationship bilang mag-asawa. No? Kaya sana nakuha nyo po yun, mga kapatid, na talagang yung binahagi ni Sir Ivan po na yun. Alright, sige po. At dito naman po tayo sa mga kasamahan po natin na full-time staff na nandito. Una natin mga kalalakihan. Ayan, sige. Sigurado, madaming nakapakinig dito. Sino yung naka-stripe na red? Si Mark. Mark, ayan pa. Si Mark na lang, si Mark. Ayan. Morning po sa ating lahat. Thank you po mga sirs sa binigay niyo pong devotion para po sa umaga pong ito. Yung natutunan ko po sa devotion na to ay pong sitwasyon na magulo, ano bang pong sitwasyon na di ka nais-nais sa isang kasamaan mo ay dapat yung response mo ay kalmado pa rin. Yun. Yung tinuturo po dito sa simbahan. Ako po personally, ano po ako dyan, prone po ako dyan kasi kapag may mga pagkakataon na di pagkakaunawaan sa isang kasamaan, ay sinasabayan ko yung init. Kumbaga, mas lalong nagliliyab. Kasi pag parang ano yan parang panggatong yan Pag nag-apoy yung isang mong kasamaan, tas nag-init ka rin, mas lalong mag-iinit talaga. Yun. So, salamat sa reminder po na ito na
maging ano lang po tayo, maging mapagkumbaba lang po tayo na Amen. ito po yung makakatulong para yung kasamahan din po natin ay ma-realize na rin po na mali na po yung pagiging mainit niya po na kasi po pag parehas po yung dalawa na nagiinit, wala po magandang mangyayari. No, wala maayos na resulta kung saan mas lalo pang pupunta doon sa kapahamakan. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga gantong devotion na lagi po nag-remind na sa lahat po ng sitwasyon ay maging lang po tayo, maging humble lang po tayo. So, ayun lang po. Maraming po salamat, Sir RG. Maraming salamat, Sir Conrad. Thank you po. Alright, maraming salamat, Brother Mark. No, totoo yun, mga kapatid. Kaya nga, sa kahit anumang gagawin natin, di ba, minsan nananalangin tayo, mga kapatid, sabihin natin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng right spirit and right attitude bago mo gawin yung bagay na yon. Para iset niya agad yung spirit mo para doon sa gagawin yung bagay na yun. Parang din kayo, pag kayo magkagalit ng mag-asawa, the best na yung gagawin para magkasundo kayo, mga kapatid, para masolusyonan niyo yung problema, manalangin kayo. Bago niyo pag-usapan, manalangin kayo. Para Para iset yung spirit ninyong mag-asawa. Para hindi yung grievous words ang lalabas. Yun yung sinasabi ni Sir Ivan kanina, mga kapatid. Para hindi matindi, hindi matalas, hindi nakakasakit, hindi painful, kundi tender ang lalabas, you need to pray to have a right spirit. Hilingin sa Diyos. No? Kasi parehas talaga hindi maayos sa spirit. Pero pag hinilingin mo sa Diyos, I'm telling you, hindi ka bibigoy ng Diyos yan. Alright? Sige po mga kapatid, dito naman po tayo last na sa ating Google Meet. Ayan, minsan na natin makasama si Ma'am Joy. Last na po ito, si Ma'am Joy. Baka meron kang gustong i-share, Ma'am Joy, dito sa ating napag-usapan. Ano natutunan po natin? Bago natin kasama si Ma'am Joy sa Google Meet, no? Sige po. Yes po, isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Totoo po, isang great reminder po sa akin ang nabasa po ng ating ni Sir Conrad po. And para po sa akin, ang natutunan ko po rito ay totoo nga po bilang isang babaeng asawa, hindi po talaga po madaling magkaroon ng soap. Kasi po ang mga babae po talaga is hirin madaldal. Pero salamat po talaga sa salita ng Diyos na nababasa ko palagi. And sa devotion na tulad ng mga ganito po, ay natuto po ako magpakumbaba sa bilang mag-asawa sa relasyon naming mag-asawa, sa mga pinag-uusapang bagay, mapagkumbaba po yung mga salitang binibitawan ko sa kanya. At nagpapasalamat din po ako na sa patuloy ko po na pakikinig ay lumalago po ako. At yung relasyon naming mag-asawa ay nagiging maayos. Hindi na tulad dati na bangayan po ng bangayan. Ngayon po, dahil salamat po sa salita ng Diyos, sa reminder and devotion na to, ay naaayos ko kung ano yung tama. At ng humbleness sa mga salita. Yun lamang po at maraming salamat. Alright. Maraming salamat, Ma'am Joy. Kaya akalain niyo po yan. Yan yung sasabi po natin na malaking tulong sa bawat pamilya yung gantong klaseng devotion. Diba? Akalain niyo po yun, isang nanay na nagpapatotoo na kundi sa salita ng Diyos ay nade-demonstrate, na-apply niya yung mga natututunan niya po dito. Alright? So again, thank you so much, Ma'am Joy, at sa mga nagbigay po ng reflection ngayong umagang ito, and I do believe na tayo po'y na-bless this morning. Amen! Amen. Alright, sige po. At bago tayo magtapos, tayo po muna ay saglit na manalangin. Sir RG, pray po tayo, sir. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa
umagang ito. Salamat na kami po ay pinahintulutan niyo po na makapakinig ng inyo pong salita. Salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe na aming napakinggan. Thank you po sa paggabit niyo po kay Sir Conrad. At muli kami po ay napaalalahanan pagdating po sa aming pakikipag-communicate, Panginoon. At nawa ay itong mensaheng ito ay tunay nga po na masumpungan niyo po na may apply po namin. Hindi madali. May mga ilang nakasanayan po kami, Panginoon, na sistema ng mundo pagdating sa pakikipag-communicate sa ibang tao. Pero ito po ang nararapat sa kadahilanan ng ito po ang nakasulat sa inyo pong banal na kasulatan. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensaheng napakinggan sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Gawin niyo po kaming blessing sa mga tao, Panginoon, kung saan maaaring merong di maayos sa Espiritu, Panginoon. At naway kami po ay bigyan niyo po ng maayos sa Espiritu upang makapag-response ng maayos sa kanila, Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa pagpapala ngayong umaga. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa lahat ng gagawin po namin sa araw po na ito. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan aming nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Maraming salamat po mga kapatid. Again, let's all enjoy the day. At bukas mga kapatid ay magkita-kita po tayo. And yan na po ang ating revival mga kapatid. And I do believe na tayo po ay mabibless sa lahat po ng mga pag-uusapan po natin dyan sa ating revival po nila. Again, the topic is doctrinal review. No, napakaganda nga talakayin po yan. Kaya magkita-kita po tayo dyan sa ating revival. Alright, so again, maraming salamat church for joining sa ating Our Family Time with God. Palagyan po namin sinasabi po dito, to God be the glory. Salamat po. Thank you, Maraming sir. salamat din po. Salamat po, Sir